Mahigit 2 buwan ang lumipas mula nang mapaslang si Jeffrey Jennifer Laude sa Olongapo City at sa loob ng nasabing panahon, walang tigil ang pangangalampag para sa hustisya ng kanyang naiwang kaanak. Paulit-ulit ding hiniling ng pamilya Laude na makaharap si Lance Corporal Joseph Scott Pemberton, panawagan hanggang ngayon ay hindi pa rin napagbibigyan. Balitang hatid ni Ian Cruz. Oktubre ngayong taon, naging laman ng balita ang pagkasawi ng isang transgender sa kamay umano ng isang US Marine sa Olongapo City. October 11, Sabado, sa Ambiance Disco Bar, nagkakilala si Jeffrey Jennifer Laude, kaibigang si Barbie at ang grupo ni Joseph Scott Pemberton. Mag-alas 11 ng gabi, lumipat sila sa Cell Zone Lodge. Pero ilang sandali lamang, agad umanong umalis si Pemberton. Mag-alas 12 ng hating gabi, tumambad sa cashier ng lodge si Laude na nakasubsob sa toilet bowl. Wala nang buhay. Umani ito ng pagkondena, lalo na mula sa LGBT community na itinuturing na isang hate crime ang insidente. Muli ring nabuksan ang usapin tungkol sa legalidad at pagiging patas ng Visiting Force Agreement sa pagitan ng Pilipinas at US. Bagamat ang jurisdiksyon ng kaso ay mananatili sa atin, ang kustodiya naman kay Pemberton ay nasa Amerika pa rin. October 17, personal na inhatid ni Olongapo City Prosecutor Emily Fe de los Santos at Foreign Affairs Assistant Secretary for Legal Affairs Ed De Vega sa US Embassy ang subpina para sa pagdalo ni Pemberton sa isasagawang preliminary investigation. Lunes, October 20, dumating naman sa bansa ang German fiancé ni Laude na si Mark Susselbeck. Kasama siya ng pamilya ni Jennifer na dumalo sa preliminary investigation ng sunod na araw. Kapwa umaasa na makakaharap ang pumaslang umano kay Jennifer. Pero si Pemberton, no show. Sumunod na araw, October 22, sakay ng isang chopper, inilipat si Pemberton mula sa warship na USS Peleliu patungo sa isang secured container van sa Joint US Military Assistance Group o JUSMAG compound sa Camp Aguinaldo. Dito siya pansamantalang idinitain. Ang pamilya Laude napasugod sa kampo. Ang isa sa mga kapatid ni Laude at Susselbeck umakyat pa sa bakod sa pagnanais na makaharap si Pemberton. October 24, inihatid sa huling hantungan si Jennifer. Sa pagtatapos ng kanyang buhay, siya namang simula ng kanyang pamilya sa paghahanap ng hustisya para sa kanya. At kamakalawa, inisyuhan ang warrant of arrest para sa kasong murder si Pemberton. Ian Cruz, GMA News.